Labis ang pagmamahal ni Mia sa kanyang pamilya, kaya nagawa niyang sundin ang utos ng mga ito kahit masaktan niya pa ang asawang si Nicolo na mahal siya. Nagawa niyang pagnakawan si Nicolo ng napakalaking halaga at ang perang iyon napunta sa kanyang pamilya. Dahil sa takot ng mga ito na baka mapano daw siya dahil sa kasalanang kanyang ginawa at anong gawin ni Nicolo sa kanya, pinapunta siya ng mga ito sa ibang bansa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa kanya lamang sinisi ng pamilya niya ang lahat ng mga iyon at wala daw alam ang mga ito sa ginawa niyang pagnanakaw o kung saan niya dinala ang pera. Nasa ibang bansa na si Mia nang mapag-alaman na niyang buntis siya at triplets pa iyon. Nang magkaroon ng lakas ng loob at sinabi sa kanya ng pamilya niya na wala kay Nicholas ang ginawa niya, bumalik siya sa Pilipinas para ipakilala ang kanyang mga anak sa kanyang pamilya. Ngunit ang landas nila ni Nicolo ang agad na nagtagpo. Galit na galit sa kanyang lalaki at gagawin nito ang lahat para pagbayarin lamang siya sa kasalanang ginawa niya. Mabawasan kaya ang galit ng lalaki sa kanya kapag nalaman nito ang tungkol sa mga anak nila? Ating alamin ang buong kwento. Saglit na iniwan ni Mia ang triplets niya sa tagapag-alaga ng mga ito. Sa ilang taon niya sa ibang bansa, nakapagtrabaho naman siya doon bilang isang sekretarya sa isang kumpanya dahil business course din ang kanyang tinapos. Mabuti na nga lang at babae ang amo niya, kaya noong lumalaki na ang tiyan niya, pinag-leave siya ng mga ito at pinabalik lamang nung nakapanganak at nakarecover. Malaki ang pasahod ng boss niya, kaya nga nagawa niyang kumuha ng magiging tagapag-alaga ng triplets kapag wala siya. Sa ngayon, nasa Pilipinas sila at nagbabakasyon at para rin sana maipakilala niya na ang triplets sa kanyang pamilya. Ngunit babalik din sa ibang bansa dahil may trabaho pa siyang kailangang balikan doon. Nagtataka nga siya dahil panay ang doorbell niya sa labas ng bahay, ngunit wala man lang lumalabas upang siya ay harapin. Noong nakaraang linggo, kausap niya pa sa telepono ang mga magulang at nabanggit niya sa mga ito na babalik siya ng Pilipinas. Yun nga lang, ayun din ang huling kontak niya sa mga ito na sa isip niya baka naging busy lang ang mga ito. Nang pasuko na sana siya at aalis na sana, tsaka naman may lumabas ng bahay upang siya'y kausapin. Sino po sila? Takang tanong nito, mukhang bagong katulong. Nasaan na ang mga katulong nila kung ganun? Ako po si Mia. Wala po ba sa loob ang pamilya ko? Pasensya na po ma'am, pero ang amo ko po ay walang asawa o anak. Baka ang tinutukoy niyo pong pamilya ay ang nagbenta ng bahay na ito sa amo ko. Paliwanag ng katulong, kaya naman napakunot ang noo niya. Marami pa sana siyang magiging tanong, kaso lamang nagpaalam na ito na babalik na sa loob dahil marami pang kailangan na gawin. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at gaya nga ng mga nakaraang araw, pinilit niyang tinawagan ng mami at daddy niya, maging ang kanyang kuya, ngunit walang sumasagot. Bakit naman hindi sinabi ng mga ito sa kanya na ibinenta na pala ng mga itong kanilang bahay? Saan niya ngayon pupuntahan ng pamilya niya kung ganun? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Nag-aantay siya ng masasakyan nang bigla na lamang may tumigil na sasakyan sa kanyang harapan at gano'n na lamang ang gulat niya nang makilala ang taong nasa loob nun, lalo na nang lumabas ito ng sasakyan upang siya ay harapin. Tama sila, babalik ka nga. Walang kaimo-emosyong sabi ni Nicolo sa kanya na nagdulot ng labis na takot sa kanya, lalo na ang kakaibang aura nito. Aalis na sana siya, kaso nga lang nahawakan nito ang kanyang braso. Sa tingin mo ngayon na nagkita na ulit tayo, pakakawalan kita pagkatapos ng ginawa mo. Walang nagawa si Mia dahil katukatulong ang driver ay sapilitan siyang pinasok ni Nicolo sa loob ng sasakyan. Ano ba Nicolo? Ang alam ko'y may dinidate ka na, kaya pwede ba pakawalan mo na ako? May kailangan pa akong puntahan. Pagwawala niya sa lalaki, ngunit malamig lamang siya nitong tinignan. Saan? Aalis ka na naman gaya ng ginawa mo nun? I won't let you, Mia. At ngayon hindi mo na ako maluloko. Napuno siya ng kaba. Kung yun ang plano ni Nicolo, paano siyang makakabalik agad sa mga anak nila? Tiyak na hinihintay na siya ng triplets. Dinala siya ni Nicolo sa dating bahay nila. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano at may mga alaalang nagbalik. Yun ay yung mga panahong ayos at masaya pa sila ng lalaki. Hindi katulad ngayon na tila ba puro pagkamuhi na lamang ang nararamdaman nito para sa kanya. Huwag mo nang subukan pang mag-isip ng kung paano ka makakatakas
dahil mawawalan na rin naman niya ng saysay. Mapapasundan pa rin kita. Anito, tsaka siya pinaunang pumasok ng bahay at sumunod lamang ito. Welcome back to our home. Walang kaimo-emosyon na sabi nito habang nakatingin sa kanya. Nicolo, pero di tulad ng dati na dahil asawa kita kaya ka nandito. But you will be the one of the maid and my slave. Susundin mo lahat ng utos ko. Nakuha mo? Paglilinaw nito sa sinabi kanina. Gusto niyang magpaliwanag, gustong gusto niya, ngunit wala namang salita na lumalabas sa bibig niya. Aalis ako. Sa sandaling bumalik ako dito na wala ka, ay mas doble ng galit ko noong umalis ka ang matitikman mo. Dinala lamang pala siya ng lalaki doon at iiwan din. Pansin na pansin ni Mia ang kakaibang tingin ng mga bagong kasambahay na naroon sa mansyon. Mia, iha! Masayang masaya si Manang Dolor nang siya ay makita. Tanda niya pa dati, halos anak na ang turing nito sa kanya dahil ganoon ang turing nito kay Nicolo. Manang, masaya niyang niyakap ang matanda. Masaya ako na nagbalik ka na, pero bakit mo ba ginawa yun? Hindi niya nasagot ang tanong ng matanda, iniba na lamang niya ang usapan. Masaya po ko na muling makita kayo. Sabi niya na lang, kaya napangiti na lamang ang matanda. Kayo dyan, eto si Mia, siya ang asawa ng amo natin. Ngunit imbis na paniwalaan ang sinabi ni Manang Dolor, umirap lamang ang dalawang katulong at sinabing, yung magnanakaw? Tsaka sila nito iniwan. Kakausapin sana ni Manang Dolor ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang matanda. Ayos lamang po, Manang. Niyaya siya ng matanda sa may kusina upang ipatikim ang niluto nito. Sabi niya, susunod na lamang siya. Kailangan niya pa kasing tawagan ng tagapag-alaga ng triplets at sabihin na ito na muna ang bahala sa tatlo. Sinabi niya rin na may work siya kung sakaling hanapin man siya ng tatlo, iyon ang idahilan. Masarap po, Manang. May ngiti sa labi na sabi ni Mia matapos matikman ang luto ng matanda. Hiling ko na sana magkaayos pa kayo mag-asawa. Ngayon na nakabalik ka na, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya ang lahat kung bakit mo nagawa ang mga bagay na yun? Kitang-kita ko sa iyo noon na hindi pera ang habol mo sa asawa mo. Mahina lamang na tumawa si Mia. Mukha kasing malabong mangyari ang nais ni Manang, ang magkaayos pa sila ni Nicolo. At ang alam niya, may dinidate na ang lalaki. Tsaka masyado nang galit sa kanyang lalaki para ayusin pa ang sa kanila. Batid niyang kapag nalaman ito ang tungkol sa kanilang mga anak, ay baka ilayo lamang ng mga ito ang triplets, kaya itatago niya ang tungkol sa mga ito. Tsaka siya hanap ng tiyempo na umalis doon na walang makakasunod sa kanya at muli silang magpapakalayo ng triplets. Gabi na nang bumalik si Nicolo sa bahay. Siyempre noong hindi pa ito bumabalik, sinubukan niyang umalis sa bahay na iyon, ngunit may bantay talaga sa labas. Nakapagpadala agad ang lalaki upang kung may isipan niya man na tumakas ay tiyak na may hahabol sa kanya. Magaling talaga ito. Babe, who is she? Tanong ng babaeng kasama ni Nicolo habang nakatingin ito sa kanya at sinuri pa talaga ang kabuuan niya. Sa tingin niya, ito na ang dinidate ng lalaki. Maid, bagong maid. Simpleng sagot nito sa kasama na mahina na lamang na napatawa. Mukhang pagseselosan sana siya kung hindi lang sinabi ni Nicolo na katulong siya nito. Napatingin siya sa dalawa nang sabay na tinungo ng mga ito ang kwarto ni Nicolo. Ngunit ano nga bang pakialam niya? Pumunta na lamang siya sa may kusina kung saan magluluto ng hapon ng si Manang Dolor. Tinulungan na lamang niya ito. Sino yung babae, Manang? Napatigil sa paggayat ang matanda tsaka napatingin sa kanya. May kasama bang umuwi ang asawa mo? Tumango siya sa matanda. Huwag kang papayag na mapunta ang asawa mo sa babaeng yun. Hindi pa naman talaga sila ni Nicolo, kundi parang laro-laro pa lamang ang lahat. Wala na pong pag-asa at mukha pong masaya naman silang dalawa sa isa't isa, Manang. Paliwanag niya sa matanda na may sasabihin pa sana, pero sabi niya magluto na lamang sila, baka kasi nagugutom na ang kanilang mga amo. Nang bumaba si Nicolo at ang babaeng kasama nito, panay ang hagikgik ng babae at tila balinta kung kumapit kay Nicolo. Bakit ka ganyang makatingin? Tanong nito sa kanya pero hindi na lamang siya umimik. Matapos kumain, hinatid na ni Nicolo ang babae sa labas para makauwi na ito tsaka nagbalik sa loob ng bahay. Ilang oras din ako nawala kanina. May nakuha ka naman bang pera? Mapang insulto na tanong nito sa kanya ngunit hindi siya nagpadaig dun. Mukhang masaya naman kayong dalawa ng babae.
Bakit hindi mo paggawan ng paraan na mapawalang bisa ang kasal natin? Nang sa ganun, maging malaya na kayo. Suggestion niya sa lalaki, ngunit mahina lamang itong tumawa, tsaka dahan-dahan na naglakad palapit sa kanya. At nang malapit na sa kanya, hinaplos nito ang kanyang pisngi. Para ano? Para maging masaya ka? At makapang biktima na naman ng iba na nanakawan mo, ganun ba? Kaya hindi, Mia, asawa pa rin kita. Asawa kita hanggang sa maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko nun. Tsaka siya nito iniwan sa unang palapag ng bahay. Sa tingin niya, magpapahinga na ito. Siya naman ay tumungo sa kwarto ng mga katulong. Walang kahati si Manang Dolor sa kwarto, kaya pumaroon na lamang siya. Wala pa naman si Manang Dolor, kaya tumawag siya sa tagapag-alaga ng triplets. Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil hindi si Maita ang may hawak ng cellphone. Mukhang naagaw ng mga anak niya ang cellphone mula rito. Mami, sabi mo mag-vacation lang po tayo dito. Bakit may work ka? Hindi ka agad umuwi. Naiiyak siya dahil sa tono ng boses ng kanyang bunsong si Nika. Oo nga po, Mami. Hinihintay ka namin nila Kuya Konkon. Sabi pa ni Chandre, at ang sinasabi nitong Konkon ay ang panganay sa triplets na si Kunor. Huwag ka na mag-work dito, Ma'am. Bumalik na lang tayo sa ibang bansa. Doon ay pwede mo po kaming isama sa work mo, tapos hindi po malayo ka sa amin. Si Kunor ang nagsalita. Namalayan na lamang niya na tumulo na ang luha niya mula sa kanyang mga mata. Ang iyakin niya talaga pagdating sa mga anak niya. Saglit lang si Mami sa work na to. Aniya, kahit hindi niya pa talaga alam kung kailan siya makakabalik sa mga bata. Sumapit ang umaga. Inagahan niya ang gising dahil maaga ding gumigising si Nicolo at umaalis ng mansyon. Kakapalan na niya ang mukha niya. Magtatanong siya sa lalaki tungkol sa kanyang pamilya. Alam mo ba kung nasan ang pamilya ko? Tanong niya sa lalaki na abala sa pagkain, pero para sagutin ang tanong niya, ibinaba nito ang maliit na kutsilyo at tinidor, tsaka siya nito tinignan lang na buong akala niya sasagutin ng lalaki ang kanyang katanungan. Pagkatapos ay walang sabi-sabi itong umalis, kaya naisipan niya kay Manang Dolor na lamang magtanong, baka kasi may alam ito. Manang, may nababanggit po ba sa inyo si Nicolo tungkol sa pamilya ko? Tanong niya sa matanda na mabilis na patigil sa ginagawa. Iha, hindi ko alam kung alam mo ang tungkol dito. Pero nang tanungin ni Nicolo ang pamilya mo nun kung may alam ba ang mga ito sa ginawa mo, sinabi nila na wala at sa'yo binunto ng sisi. Kaya galit na galit sa'yo ang asawa mo dahil naniwala siya sa kanila. Manang naman, hindi nila yun magagawa sa akin. Tila ba naiiyak niyang sabi. Nagsasabi ako ng totoo, Iha. Sinabi pa nila na hindi nila alam kung saan mo dinala ang pera at kung saan ka naroroon o pumunta. Walang salitang gustong lumabas sa bibig ni Mia. Pero sila ang nag-utos sa akin na gawin ko yun dahil may malaking pagkakautang si Mama. At kung hihingi man ako ng pera kay Nicolo, hindi sasapat dahil ayaw nito na binibigyan ako ng madaming pera at hindi naman ako maluhong tao. Paliwanag niya kay Manang Dolor. Kaya nga, Iha, kaya ipaliwanag mo sa asawa mo ang lahat na may alam ang pamilya mo at hindi lang ikaw ang may kasalanan. Paniniwalaan niya ba ako, Manang, kung natitiyak ko na na-brainwash na siya ng pamilya, lalo na ng sarili kong mga magulang? Niyakap na lamang siya ng matanda upang siya ay pakalmahin. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Iha. Kailangang malaman ng asawa mo ang totoo na hindi mo yun ginustong gawin. Kailangan lang dahil sa labis mong pagmamahal sa pamilya mo. Gaya ng payo ni Manang Dolor, hinintay niya na umuwi si Nicolo upang magpaliwanag dito at mabago kung ano mang sinabi ng mga magulang niya rito. Nicolo, may kailangan kang malaman. Aniya sa lalaki kahit nakararating pa lamang nito, kaya napatigil ito sa paglalakad patungo na sana sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi totoo na, hindi alam ng pamilya ko kung nasan ako noon. Alam nila. At may alam sila sa ginawa ko. Sila ang nag-utos sa akin. Hindi mo kasi ako bibigyan ng ganung halaga, kaya nagawa kong sundin ang nais nila na pagnakawan ka. May malaking utang si Papa at kailangan niyang bayaran, kaya ako yung nagawa pero maniwala ka. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo, Nicolo. Dahan-dahan siyang hinarap ni Nicolo. Hindi na kita kinakaya, Mia. Pati pamilya mo sinisiraan mo, pinagmumukha mong masama para makapang-uto ka na naman. Pero hindi na ako magpapaloko sa iyo.
Una pa lang ay sinabi na sa kanya noon na ayaw nito sa manluloko o magnanakaw. Ganon kasi ang mga naunang naging karelasyon nito bago naging sila at naging mag-asawa. Ngunit tutulad din pala siya at mas masakit pa ang ginawa niya dahil mag-asawa na sila tapos bigla na lamang niya itong ninakawan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na mababawasan ang nararamdaman kong galit sa iyo, Mia. Kung noon ay napakaswerte mo na naging asawa mo ko, ngayon mapapahiling ka na lang na sana hindi mo na lang ako nakilala. Labis na panghihina ang naramdaman ni Mia, hindi lang dahil sa mga sinabi ni Nicolo sa kanya, kundi dahil na rin sa kanyang pamilya na nagawa pala siyang ilaglag at nagkunwaring walang alam kahit na sa mga ito napunta ang perang ninakaw. Kaya naman ibinenta ng mga ito ang bahay at hindi niya na rin makontak. Natitiyak niya rin na ito ang mga nagsabi kay Nicolo tungkol sa pagbabalik niya. Hindi siya lubos makapaniwala na ang sarili niyang pamilya ang tatraidor sa kanya. Gayong ang tanging ginawa lang naman niya, mahalin ang mga ito ng sobra-sobra at gawin ang lahat para lang maramdaman niya na mahal rin siya ng mga ito. Ang tanga-tanga niya, kaya ngayon mag-isa niyang haharapin ang galit ni Nicolo. Halos ilang oras din siyang umiiyak sa kanyang silid. Matapos nilang kumain ng hapunan ni Manang Dolor, wala siyang ginawa kundi ang umiyak na lang habang ang matanda hindi alam kung paano siya patatahanin. Mabuti na lang talaga, tahimik siya kapag umiiyak kaya hindi siya nakakaabala. Nagpanggap na nga lang siya na ayos na at nailabas na ang lahat para matulog na si Manang na binabantayan siya. Ngunit nang makatulog ito, muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Kaya anong oras na rin siyang nakatulog? Siguro nung napagod na ang mata niya. Umiyak ka? Pinagsisisihan mo na ba ang ginawa mo nun? Siya ang tagapagsilbi ng lalaki ng umagang yun, kaya naman mabilis nitong napansin ang mga mata niyang tila namumula. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang maramdaman ko yung sakit na naramdaman mo nun. Umiling ang lalaki. Kulang pa, Mia. Kulang pa. Tsaka ito tumayo at umalis na kahit na hindi man lang nabawasan ang pagkain nito na siya mismo ang naghanda, kaya siguro hindi nito kinain. Hindi mawala sa isip ni Nicolo ang mga inamin ni Mia sa kanya, ngunit hirap siyang paniwalaan yun. Sabi nga nito noon, hindi ito gagaya sa mga nauna niyang karelasyon na niloko lamang siya at pera lamang ang habol, kaya umabot sila sa kasal. Ngunit mas malala pa pala ito dahil nagawa siyang pagnakawan at ngayon ay sa pamilya nito binubunto ng lahat. Ngayon pa siya nito muling paiikutin, gayong naipangako niya sa sarili niya na hinding-hindi na siya magpapaloko. Hinding-hindi na. Natigil siya sa pag-iisip dahil dumating si Vanessa. Ito ang babaeng tinutukoy ni Mia na dinidate niya. Matagal-tagal na din silang nagdidate kaya hindi naman siguro masama kung ia-upgrade niya na ang relasyon nilang dalawa. Isa pa, magagamit niya ito para masaktan si Mia. Really? Tayo na? Tanong sa kanya ni Vanessa. Tumango lamang ang lalaki. Mahigpit siya nitong niyakap. You mean, pwede na akong palaging pumunta sa bahay mo? Muli ay tumango siya kaya mas lalong natuwa ang babae. Kung gusto mo nga, dun ka na rin tumira. Batid niyang kakagat ito sa sinabi niyang iyon at tama nga siya. Sige, dun na lang ako titira sa bahay mo. Anito na nakapagpangiti sa kanya. Kung mahal pa siya ni Mia, tiyak na masasaktan ito sa pagtira ni Vanessa doon. Sa pag-uwi ni Nicolo sa mansyon ng hapon na iyon, kasama na naman ito ang nakakainis na babae. Everyone, pagtawag ni Nicolo sa lahat ng taga-silbi sa mansyon. Dito natitira si Vanessa. Respetuhin niyo yung GF ko kung paano niyo ako nire-respeto. Yes sir, oo naman po. Sabi noong dalawang maid na noong dumating siya doon ay inis na inis sa kanya, kaya naman si Vanessa ay ngiti-ngiti hanggang sa magtama ang tingin nila ni Nicolo, pero siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Dapat ay hindi siya magpa-apekto sa mga ito. Maya-maya pa, ipinasok na sa loob ang mga gamit ng babae. Kitang-kita din nila kung paano parang linta na kumapit si Vanessa kay Nicolo habang patungo ang mga ito sa kwarto ng lalaki. Iha, ayos lamang ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Manang Dolor, may pag-aalala sa boses ng matanda. Wala naman po ako magagawa kung yun ang gusto niya. At saka panahon na rin po siguro para magmahal siya ng iba. Pilit na pinasigla ni Mia ang boses niya kahit na parang sa mga oras na yun, pinipiga ang kanyang puso
dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili na mahal niya pa rin si Nicolo. Sumapit ang hapunan ay hindi lamang si Nicolo ang pagsisilbihan nila, kundi pati na rin ang GF nitong si Vanessa na halatang ayaw sa kanya kaya panay ang utos sa kanya. Matapos kumain, sabay na umalis ang dalawa sa hapag. Sweet na sweet pa nga ang mga ito. Ang sweet ni Surat ng girlfriend niya. Bulungan ng dalawang maid na halatang ayaw sa kanya dahil nang mapatingin siya sa mga ito, inirapan lamang siya ng dalawa. Patungo na sana siya sa silid nila ni Manang Dolor, kaso nga lang, sinabihan siya ng isa sa dalawang maid na naiinis sa kanya na dalhan niya daw ang mga amo nila nang maiinom sa itaas. Kaya naman ang dinala niya ay isang lalagyan ng tubig at isang baso. Dahan-dahan ang lakad niya na papunta sa silid. Ewan niya ba kung bakit parang kinakabahan siya or may ayaw lang siyang makita. Bukas naman ang pinto kaya pumasok na siya na sana hindi na lamang niya ginawa. Dahil kitang-kita niya kung paano maghalikan sina Nicolo at si Vanessa. Nakakandong pa si Vanessa sa lalaki at natigil lamang ang dalawa dahil naramdaman ang kanyang presensya. Lagay mo na lang yun, ani Nicolo na para bang normal lang ang lahat at wala siyang nakita. Nakaturo ito sa mesa. Si Vanessa, inirapan lamang siya at inutusan pa siyang lumabas na. Siguro'y sinasadya yun ni Nicolo at kung ang nais nito'y masaktan siya, nagtagumpay ito dahil nang makalabas siya ng silid, tila ba sinaksak ng libo-libong patalim ang kanyang puso. Nakita lang naman kasi niya ang asawa na may kahalikan at sa dating kwarto nilang dalawa. Walang choice si Mia kundi ang gumising ng maaga dahil may mga tao siyang kailangan na pagsilbihan. Kung maaari nga lang sana, lalayasan niya na ang mga ito. Kaso nga lang hindi pwede dahil may mga bantay at baka masundan pa siya at makuha ni Nicolo sa kanya ang mga anak nila. Matapos mag-ayos ng sarili ay sa dining area siya dumiretso kung saan naabutan niya sina Agnes at Lucy. Nakakwentuhan si Vanessa. Nalaman niya ang pangalan ng dalawa dahil kay Manang Dolor. May gusto ka ba kay Nicolo? Kabago-bago mo lang dito, pinapakita mo na yung kalandian mo. Kung nagbabala ka na agawin siya sa akin, pues sinasabi ko na sa'yo na hindi ka magtatagumpay because he's already mine. Tila ba, threaten na sabi ni Vanessa sa kanya na hindi na lamang niya pinansin kaya naman hinablot nito ang braso niya para magkaharap ulit silang dalawa. Ayoko sa lahat ay yung tinatalikuran ako at kakasabi lang din ng boyfriend ko kahapon na respetuhin niyo ko kung paano niyo siya respetuhin. Hindi mo ba yun narinig o sadyang tanga ka lang talaga? Galit na sabi ng babae sa kanya pero tinanggal niya lamang ang pagkakahawak nito sa kanya. Kung pwede niya lang sanang sabihin na kung alam lang nito ay kabit ito dahil hindi pa rin naman napapawalang bisa ang kasal nila ni Nicolo. Pasensya na, pero ang totoong rerespetuhin ko lang ay yung taong nirerespeto din ako at hindi kayo kasama dun. Tsaka niya iniwan ang mga ito sa dining para pumunta sa kusina. Narinig niya pa ang tili ni Vanessa na tila ba naiinis. Pagdating niya sa may kusina, tapos nang magluto si Manang Dolor, nauuna talaga itong gumising sa kanila dahil ito ang nagluluto. Wow, Manang, ang sarap naman po, aniya matapos tikman ng niluto nito. Pero nagulat na lamang siya nang may biglang humawak ng madiin sa braso niya at pagtingin niya, si Nicolo iyon na dinala siya sa may living room upang doon kausapin kung saan pinapanood sila ng GF nito at ng dalawang katulong. Sino ka para hindi respetuhin ang GF ko? Ano? Aaraw-arawin mong ganun ang pakikitungo sa kanya? Galit na tanong ni Nicolo sa kanya kaya si Vanessa nagpanggap na ayos lang ang lahat at sinabi sa nobyo na wag na itong magalit. Ngunit naaalibadbara na talaga siya at hindi siya makakapayag na siya ang lalabas na api dun. Bakit ikaw? Nirerespeto mo ba ako? Matapang niyang sagot kaya napaawang ang labi ni Vanessa. Ang dalawang maid kasi ay may alam dahil nasabi na ni Manang sa mga ito ang tungkol dun. Talagang ayaw lang siyang pakitunguhan ng maayos o ayaw paniwalaan. Ang kasal nating dalawa? Oo, hindi mo na ako mahal pero kasal pa rin tayo, Nicolo. Kaya naman asawa mo pa ako. Pero ano, ginaganito mo ko, diba? Imbis na palayain na lang para maging malaya na rin kayo ng babae na yan. Tsaka niya tinuro si Vanessa na hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yun, Nicolo? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa. Oo, totoo yun.
Sagot naman ni Nicolo habang nakatingin kay Vanessa, tsaka nito ibinalik ang tingin sa kanya. Okay, if that's what you want, then aayusin ko ng tungkol sa annulment papers. Pero mananatili ka pa rin dito at maninilbihan sa akin, kapalit ng malaking halaga na ninakaw mo nun. Tsaka ito lumapit kay Vanessa at isinama ang nobya sa dining area. Kaya siya lang ang naiwan sa may sala. Hindi niya na kaya pang manatili ron. Matapos umalis ni Nicolo kasama si Vanessa, tsaka nagpatulong si Mia kay Manang Dolor kung paano nga ba siya makakaalis sa mansyon na yun. Gustong gusto niya na. Gustong gusto niya nang makabalik sa mga anak niya na ilang araw niya na ring hindi nakikita. Kaya naman, nag-iisip silang dalawa ng plano. Isa lang ang magagamit nila at yun ay ang cooking skills ni Manang. Nagluto ito ng masarap na spaghetti na tiyak na magugustuhan ng mga nagbabantay sa mansyon. Maging sina Agnes at Lucy ay tiyak na magugustuhan yun at hindi matatanggihan. Samantala ang inumin naman na ipapainom nila ay yun ay hinaluan nila ng pangpatulog. Matapos magluto, mabilis nila iyong inalok ni Manang sa mga ito na hindi naman tinanggihan dahil amoy pa lang ay panalo na. Napangiti na lang sila ni Manang nang tikman ng mga ito yun, lalo na si Agnes at Lucy na nagustuhan talaga kaya hindi matigil sa kakasubo. Mabuti na lang at nakaupo ang mga ito kaya nang mawala ng malay ay sa upuan. Umalis ka na, iha. Umalis ka na dito upang hindi patuloy na masaktan ang damdamin mo. Agad na sabi ni Manang sa kanya dahil tumumba na ang mga nagbabantay. Dali-dali namang lumabas si Mia sa mansyon. Mabuti na lang talaga at may dumaan agad na taxi kung saan doon siya sumakay. Mabuti na lang rin talaga na laging nakalagay sa bulsa niya ang kanyang cellphone at may pera din. Doon ay nakahinga na siya ng maluwag. Nakaalis na rin siya sa wakas sa poder ni Nicolo. Mami! Tuwang-tuwa ang mga anak niya nang muli siyang makita. Maski si Maita, mababakas ang saya sa muka. Si Nika na bunso sa triplets, napaiyak pa dahil ilang araw bago siya nakabalik. Tapos na po ang work niyo, Mami? Hindi na kayo babalik sa bagong work niyo? Tumango lamang siya, tsaka mahigpit na niyakap ang bunso sa tatlo. Sunod niyang niyakap sina Conor at Chandray na labis siyang na-miss. Hanggang sa sumagi sa isipan niya na kailangan na pala nilang makaalis sa gadron at magpakalayo-layo. Inutusan niya agad si Maita na ayusin ang mga gamit dahil aalis na sila dun. Nang may kumatok sa pintuan, pipigilan niya sana si Maita na buksan yun, baka kasi kung sinong sumunod sa kanya. Kaso nga lamang ay huli na ang lahat dahil nabuksan na nito ang pinto at mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang taong kanina ay kumakatok lamang. Paano napunta dun si Nicolo? Tsaka asa na si Vanessa? Do you think you can escape me? Lingid sa kanyang kaalaman na sa mga damit niya may nilagay itong tracking device upang kung susubukan niya mang tumakas. Dito nga pala galing ang damit niya at saka may naiwan talaga itong gamit sa bahay na binalikan muna. Kaso nga lang nakita siyang lumabas ng bahay nito at sumakay ng taxi kaya pinasundan siya sa driver. Anong escape po? Hindi naman po prisoner ang mami namin and we don't know you po kaya bakit ka nandito? Galit na sabi ni Nika kay Nicolo na matagal na patitig sa bata dahil hindi maipagkakailang kahawig nito ang tatlong bata lalo na si Nika. Ma'am, siya ba ang tatay ng triplets? Tsaka ma'am, saan ba tayo pupunta? Pag-uusisa ni Maita, napapikit na lamang siya. Paano niya ba haharapin ang sitwasyong yun? Ma'am, sino ba ang lalaking yan? Tanong sa kanya ni Conor na nakapagpabalik sa kanya ng ulirat. Nakaturo ang bata sa ama ng mga ito. Doon na muna kayo sa kwarto nyo. Utos niya sa triplets na hindi naman sinang-ayunan ni Nicolo. No, sasama kayo sa akin. Ako ang daddy ninyo. Pagpapakilala ni Nicolo sa mga ito, sadyang magaling si Nicolo na hindi na kailangan pang DNA test upang makumpirma nito na ito ang ama ng triplets. Kung ikaw po yung daddy namin, bakit ngayon ka lang po nagpakita? Bakit si mami lang po ang mag-isang bumubuhay sa amin? Tanong ng bunso sa triplets na si Nika. Sa tatlo, ito talaga ang pinakamadaldal at hindi nauubusan ng gustong malaman. Anak, mamaya, ipapaliwanag ni mami sa iyo lahat. Aniya sa anak, tsaka napatingin kay Nicolo na tahimik lang habang pinapanood siya na kinakausap ang anak nila. Wala siyang choice kundi sumama dito at huli na rin siya. Hindi na siya makakapagkaila pa.
Ngunit sa sandaling sabihin nito na kukunin nito ang mga bata, doon siya hindi makakapayag. Sa sasakyan, kalong ni Mia si Nika, samantala si Connor, kalong ni Maita na nakaupo sa may unahan at si Nicolo, kalong naman si Chandre. Mabuti nga at ayos lamang dito. Sa bagay anak naman nila. Mabutit walang masyadong traffic sa daan kaya mabilis silang nakabalik sa pamamahay nito. Mami, dito na po tayo titira? Tila ba na-excite na tanong ni Nika, pero ang saya sa mukha nito'y mabilis ding nawala dahil tila ba may napagtanto ang bata. Hindi nyo naman po kami iiwan dito, di ba? Kasama pa rin namin po kayo, Mami, di ba? Pumantay siya sa bata, tsaka ito masuyong kinausap. Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi kayo iiwan ni Mami. Nandito lang ako palagi. Dahil sa assurance na binigay ni Mia, mahigpit siyang niyakap ng anak niya. Mukhang naiinip na si Nicolo, kaya sinabi niya sa anak nila na mabuti pa pumasok na sila sa loob. Nang makapasok sa loob ay kung ano-ano sana ang ire-report ng mga bantay, maging sina Agnes at Lucy. Ngunit laking gulat ng mga ito dahil sa pagbalik niya mula sa tangkang pagtakas, nasundan pa rin siya at may kasama na siyang triplets. Sino ang mga batang yan, sir? Tanong pa ni Agnes. Mga anak namin ni Mia. Simpleng sagot ni Nicolo, tsaka inutusan ng dalawang maid na ayusin ang magiging silid ng triplets. Pinabantayan na muna ni Nicolo sa tagapag-alagang si Maita ang mga bata at siya, hinila nito papunta sa may kusina upang doon sila mag-usap. Tell me, ano pang hindi ko alam? May mga anak na pala ako tapos hindi ko alam. Galit ka sa akin, Nicolo, dahil sa ginawa ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Sa tingin mo, magkakaroon pa din ako ng lakas ng loob na ipaalam at ipakilala sila sa'yo. So kaya ka tumakas? Para muli silang mailayo sa akin, ganun ba? Pagalit na sabi ng lalaki. May GF ka na at masasaktan sila kapag nalaman nila yun. Pangarap nilang magkaroon ng isang masayang pamilya. Paliwanag niya naman kay Nicolo na mahinang natawa. Hindi mo magagamit ang triplets para mabawasan ang galit ko sa'yo o para muli tayong magkaayos. Wag na wag mo ring susubukan na muli pa silang ilayo sa akin. You'll be staying here dahil sa kanila. Gusto ko makasama ang mga anak ko at wala ka magagawa dun. Iiwan na sana siya nito dun kaso may pahabol siyang tanong sa lalaki. Paano si Vanessa? Matatanggap niya ba ang triplets? At dito na rin siya titira, di ba? Walang lingon siya nitong sinagot. I can talk to Vanessa, kaya hindi mo na siya kailangang isipin. And just to remind you, sa harap ng mga anak natin, aakto tayong ayos lamang tayo para hindi sila magalit sa akin, pero sa harapan lamang nila. At tuluyan siya nitong iniwan na natawa na lamang. Sabi niya na nga ba, ganun ang mangyayari. Mami, okay lang po ba kayo ni Daddy? Nasa hapagkainan sila Mia nang magtanong si Nika. Bakit mo naman natanong, sweetie? Siyempre ayos lang kami ng mami mo. Malambing na sabi ni Nicolo sa bata tsaka tumingin sa kanya. Di ba Mia, we're okay? Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Hindi niya kayang makipagplastikan dahil alam niya sa sarili niya na hindi sila ayos. Matapos nilang kumain ng hapunan, pinahatid na ni Nicolo ang mga bata sa silid ng mga ito habang siya tumulong sa pagliligpit nang bigla siyang kumprontahin ni Nicolo. Ano bang sabi ko sa'yo? Aakto tayo na ayos lang. Pero kanina'y wala ka man lang sinabi at basta na lamang na tumango. Mas okay bang ganun? Paano kung maghinala ang mga bata at magalit sila sa akin? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi ko kayang magsinungaling, lalo na sa mga anak natin. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanila na hindi tayo ayos? Para ano? Kagalitan nila ako? Halatang ikaw ang mahal na mahal nila at kung hindi tayo ayos na dalawa, tiyak iisipin nila na ako ang problema kahit ikaw naman talaga. Sumabay ka na lang kung ayaw mong ilayo ko sila sa'yo. Nagpantig ang tenga ni Mia sa narinig. Hindi mo pwedeng gawin yun, Nicolo. Ako ang ina nila. Mahina lamang tumawa ang lalaki. At ako ang ama nila na mas kaya silang buhayin. At kung kakailanganin nila ng papalit na ina, nandyan si Vanessa. Iniisip pa lamang ni Mia na mae-etsapwera siya sa buhay ng sarili niya mga anak. Tila ba gusto na lamang niyang mamatay. Fine, sasakay na ako sa trip mo. Napangiti ang lalaki. Madali ka namang palang kausap. Tsaka siya nito iniwan sa may dining area upang puntahan na ang triplets.
Matapos tumulong kay Manang Dolor, nagpaalam na siya na pupuntahan niya lang ang kanyang mag-aama. Sumilip siya sa kwarto ng triplets. Nakita niyang nakahiga si Nicolo sa tabi ng tatlo at masuyong pinagmamasda ng mga anak nila. Muntik na nga siyang mapaluha sa nasaksihan, ngunit pinigilan niya lamang. Batid niyang hindi gugustuhin ni Nicolo na makatabi siya sa kama kasama ang mga anak nila. Kaya muli siyang bumaba upang doon sa kwarto nila ni Manang Dolor matulog. Iha, bakit ka nandito? Bakit hindi mo tabihan ang mga anak ninyo ni Sir Nicolo? Si Nicolo po yung katabi nila, Manang. Ayos lang din po dahil ngayon niya lamang makakasama ang mga anak namin. May pag-aalala siyang tinignan ng matanda, tsaka siya nito tinanong. Pero ikaw, ayos ka lamang ba? Ang trato niya sa iyo ayos lamang ba? Hindi siya nakasagot agad hanggang sa makaisip siya ng tingin niya pwede ng kasagutan. Para po sa mga anak ko, kaya ko magtiis. Tsaka may pilit ng ngiti niyang sinabihan si Manang Dolor ng good night kahit na hindi naman talaga maganda ang gabi niya dahil gusto niyang makatabi ang mga bata. Ilang araw din siyang nalayo sa mga ito pero si Nicolo na muna. Wow! Thank you po, Daddy. Tuwang-tuwa si Nika sa regalo ni Nicolo dito. Sobra iyong nagustuhan ng bata. Ganon din si Connor at Chandre na nagbigay din ng pasasalamat sa lalaki. Kaya naman, kitang-kita ang saya sa mukha ni Nicolo dahil na-appreciate ng mga anak nila ang regalo nito. Ipinahatid na muna ni Nicolo ang triplets sa kwarto ng mga ito kay Maita upang makausap siya nito. Ayos na ang annulment papers. Nasa kwarto ko na yun sa itaas. Pirma mo na lamang ang kulang. That's what you want, right? Oo naman, para maging malaya na kayo ng GF mo. Sabi niya pa habang pilit ang ngiti. Naiiling naman siya nitong iniwan. Sumunod si Mia sa mag-aama. Doon niya nakita si Nicolo na masuyong kinakausap ang mga bata tungkol sa mga laruan pero hanggang silip lang ang kaya niyang gawin. Ilang araw na bang ganun na kapag magkakasama ang mag-aama, hindi niya man lang magawang lumapit sa mga ito. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tanong ng bunso sa triplets kay Nicolo. Daddy, bakit po hindi tayo lumalabas na kasama si Mami at hindi siya natutulog sa tabi natin? Buong akala niya walang maisasagot si Nicolo pero sadyang magaling ito. Hinahayaan mo na kasi tayo ni Mami na tayo lang pero mamaya kakausapin ko siya na tumabi siya sa atin. Paliwanag ni Nicolo at pinisilpa ang pisngi ng anak na napangiti na lamang. Pinili niya na lamang na muling bumaba pero hindi naman niya inaasahan na dadating ang nakakairitang si Vanessa na agad siyang kinumpronta. Dahil sa mga anak niyo kuno ni Nicolo, hindi ko na siya nakakasama. Dapat nga ay dito na ako nakatira. Buwisit ka at ang mga anak mo. Pare-pareho kayong buwisit mag-ina. Tsaka si Nicolo, diba? Maghihiwalay na kayong dalawa. Galit na galit si Vanessa at nagawa pa siyang itulak pero tinalikuran niya na lamang ito. Ngunit hinila nito ang buhok niya kaya muli siyang napaharap dito. Pinagkalooban siya ni Vanessa ng sampal. Mami! Mula sa hagdanan, narinig niya ang sigaw ni Nika na nakita pala ang nangyari. Dali-daling bumaba ang bata upang siya ay puntahan. Gusto sana ng bata na yayain siya na sama-sama sila sa silid ng mga ito sa taas para maglaro. Hindi nga napansin ni Nicolo na umalis ito dahil abala kay Connor at kay Chandre. Bad ka! Sinaktan mo ang mami ko, bad ka! Umiiyak na sabi ng bata habang nakayakap sa kanya. Maya-maya, bumaba na si Nicolo kasama ang dalawa sa triplets na takang-taka kung bakit umiiyak ang kanilang bunso. Sweetie, why are you crying? Malambing na tanong ni Nicolo kay Nika. Itinuro ng bata si Vanessa ang napalunok. Bad siya, Daddy. Sinampal niya yung mami ko. Sino po ba siya? Bad siya. Umiiyak pa ring sabi ng bata. Ako? I'm your daddy's girlfriend. Kaya kapag naghiwalay na sila ng mami ninyo, ako na ang magiging mami nyo. Buong tapang na sabi ni Vanessa, kaya napahilot na lamang sa sentido si Nicolo na hindi alam kung anong klaseng paliwanag ang ibibigay sa triplets. May GF ka po, Daddy? Punong-puno ng luha ang mukha ni Nika, kaya naman awang-awa siya sa anak niya. Magpapaliwanag pa sana si Nicolo sa bata, kaso lamang tumakbo ito papunta sa kwarto ng mga ito. Sumunod naman si Connor at si Chandre. Ganon din ang kanyang ginawa na sinundan ng triplets. Habang papalayo, naririnig niya pa ang maling-maling sumbong ni Vanessa kay Nicolo, kaya mahina na lamang siyang napatawa.
Tiyak na siya na naman ang masama sa paningin ng lalaki. Sa wakas, napatahan din niya si Nika. Ibinili niya muna ito kay Kunor at Chandri na bantayan muna ang kapatid dahil kakausapin niya ang ama ng mga ito. Halos mapatalon sa gulat si Mia dahil paglabas niya sa silid ng mga bata ay nandoon si Nicolo na mukhang hinihintay talaga siyang lumabas. Tumahan na si Nika. Lalagpasan niya na sana si Nicolo pero nahawakan nito ang braso niya kaya napaharap siya sa lalaki na tanging malamig lamang na tingin ang ibinigay sa kanya. Kung ano-ano bang kasinungalingan ang sinabi sa'yo ng GF mo na ako yung unang sumampal ganun. Tsaka siya mahinang natawa. Ayos lang naman sa akin, Nicolo, kahit anong pananalbahay ang gawin ninyo. Pero ang makita ng bata ay hindi. Anong sasabihin mo? Na sinadya ko magpasampal? O kaya naman ay para kagalitan ka ng mga bata? Sige, alam ko naman na sa akin mo isisisi ang lahat. Dagdag niya pa rito. Ang dami niya nang nasasabi, ngunit si Nicolo wala pa ring masabi. Wala akong pakailam sa mga sinasabi mo. Walang emosyong sabi nito sa kanya. Inaasahan niya na iyon. Ngunit bakit ganun kasakit? Mabilis nitong binitiwan ang kanyang braso. Kapag hindi mo nalinis ang pangalan ko sa mga bata, ay makakasigurado ka na hindi mo na sila makikita pa ulit dahil talagang ilalayo kita sa kanila. Tsaka siya nito iniwan, ngunit hinabol niya ang lalaki. Bakit ko lilinisin kung ikaw mismo ang sumira ng pangalan mo sa kanila? Ngunit hindi na siya nito nilingon at umalis na lamang ng bahay. Siguro'y pinauna lamang na umalis si Vanessa. Kaya bumalik na lamang si Mia sa kwarto ng triplets. Mami, kailan po tayo aalis dito? Hindi naman ikaw love ni Daddy. Gusto namin hindi lang kami love, pati ikaw po, tsaka bad siya sa'yo. Malungkot na sabi ni Nika. Nika is right, Mama. Masaya naman po tayo kahit tayo lang at si Yaya Maita. Umalis na po tayo dito. Hindi po namin kailangan ng ibinibigay niya. Gusto po namin ng masayang pamilya, pero kung hindi po ganun ang mangyayari, okay lang po na mami lang ang meron kami. Si Chandri naman ang nagsalita. Tsaka po hindi naman masaya dito. Sabi naman ni Kunor. Labis siyang nalungkot sa sinabi ng mga bata, kaya sabay-sabay niyang niyakap ang mga ito. Samantala sa kabilang banda, kausap ng isang ginang ang mga taong pinag-iwanan niya ng anak niya. Ngunit ayaw nitong sabihin kung saan naroroon ang anak niyang babae, kaya naman napilitan siyang takutin ng mga ito. Sasabihin niyo ba sa akin kung nasan ang anak ko o sisirain ko yung masaya ninyong pamilya? Tsaka nito pinahawakan sa 2 tauhan ng padre di pamilya ng walang kwentang pamilyang yun. Sasabihin na namin. Natatakot na sabi ng asawa nito na itinuring niyang kaibigan na nangako nga alagaan ng kanyang anak. Ngunit bakit wala ito dun? Oo, natagalan siya sa pagbalik. Yun ay dahil gusto niya na kapag binalikan niya ang anak niya, maibibigay niya ang lahat na gusto nito. Nasa asawa niya, kay Nicolo Arkin. Kumunot ang kanyang noo. May asawa na pala ang anak niya. Dahil may binanggit ng pangalan kung saan posibleng naroon ang kanyang anak, madali niya itong makikita. Makakasama niya na ang anak niyang si Mia at makakabawi na siya rito. Sa sumunod na araw ay nakaimpake na ang mga gamit nilang mag-ina. Pati si Maita, pinaimpake niya na rin ang mga gamit. Ang pinaplano niya lang talaga ay kung paano niya matatakasan ng bantay, gayong alam ng mga ito ang mga pwede niyang gawin. Miski nga si Manang Dolor, hindi na rin alam kung paano siya matutulungang makaalis dun. Ayaw niya na kasing pahirapan pa ang damdamin ng triplets. Batid niyang may sama ng loob ang mga ito sa ama na hindi niya naman kasalanan dahil hindi talaga makatarungan ng trato ni Nicolo sa kanya at pati ang mga batay napansin yun. Alam niyo kasi, bakit hindi na lang kayo umalis at iwan dito ang triplets para si naman Vanessa na ang amo namin at ang mag-aalaga? Eh di sana, hindi na kayo nahihirapan. Bulong ni Agnes. Oo nga, sabi naman ni Lucy, kung alam lang ng mga ito, nakaayos na ang mga gamit nila. Mga bad kayo. Tigaw ni Nika sa 2 maid na umirap lamang kaya pinabalik niya na lamang ang anak sa pakikipaglaro sa 2 kuya. Maya-maya pa, may biglang dumating, isang ginang na may kasamang mga lalaki na kaitim na masasabi niyang tauhan ito. Hindi ito napigilan ng mga tauhan ni Nicolo dahil di hamak na mas malaki at madami ang kasama ng ginang na dumating. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Adres pero hindi ito pinansin ng ginang dahil siya ang kaagad na nilapitan at niyakap. Anak ko, sumama ka na sa akin. Anito habang siya yakap-yakap na kanya namang ikinataka.
Anak po? Oo, ako ang tunay mong ina. Pasensya na kung ngayon lamang ako nakabalik ngunit babawi ako sa'yo. Mami, sino po siya? Nakatingin pala sa kanya at sa nagpakilala niyang ina ang kanyang triplets. May mga anak ka na? Gulat na tanong naman ng kanyang ina pero tumango lang siya. Sumama na kayo sa akin. Opo, sasama kami sa inyo. Napangiti ang kanyang tunay na ina sa kanyang sinabi. Hindi pwede. Anak ng amo namin ng triplets na yan. Sabi ni Agnes habang si Manang Dolor walang imik at alam niyang suportado ang pag-alis niya doon at ng triplets. Sa inis niya, nilapitan niya si Agnes. Matagal na ako nagtitimpi sa inyong dalawa. Pinilit kong maging mabait dahil ganun ako. Pero ngayon, hindi ko na kaya't wala kayong pakailam kung aalis kami dito ng mga anak ko. Dapat nga maging masaya kayo dahil magiging malaya na yung amo ninyo't si Vanessa na botong-boto kayo. Inis niyang sabi dito. Tama na yan anak, umalis na tayo. Ang triplets at si Maita ay nandoon na sa sasakyan kaya naman siya na lamang ang hinihintay. Tumingi siya dito tumango. Walang nagawa ang mga tauhan ni Nicolo maging ang dalawang katulong kundi ang hayaan silang umalis. Pero nang nasa sasakyan na ay hindi pa rin talaga siya makapaniwala na ang mga taong nagpalaki sa kanya hindi pala niya tunay na pamilya. Kaya naman pala hindi siya makaramdam ng pagmamahal mula sa mga ito dahil hindi naman pala niya ito kadugo. Ikwento mo sa akin anak ang sinapit mo sa pamilyang yon at hindi ako magdadalawang isip na iganti ka sa kanila. Ang sabi sa kanya ng ina kaya tumango lamang siya dito. Sa ngayon ang mahalaga ay nakaalis na sila ng mga anak niya sa poder ni Nicolo. What? Ano bang sinasabi niyo? Sinong kumuha sa kanila? Pag-uwi ni Nicolo, wala siyang Mia at triplets na naabutan tapos ang gugulo pa ng mga tauhan lalo na ng dalawang maid na si Agnes at Lucy na ang dami-daming sinasabi ngunit ni isa wala man lang siyang maintindihan. Sir, may babaeng pumunta dito tapos nagpakilala siyang siya daw ang tunay na ina ni Ma'am Mia at dinala niya ang asawa niyong yun pati na rin yung mga anak ninyo. Inayos na ni Agnes ang pagsasalita kaya naman siya'y nalinawan. Manang, totoo ba ang sinasabi nila? Tanong niya kay Manang Dolor na wala man lang sinasabi. Hayaan mo muna si Mia iho. Huwag mo siyang hanapin dahil tiyak hindi rin yun magpapakita sa'yo pagkatapos ng mga ginawa mo. May diin na sabi sa kanya ng matandang katulong. Manang naman wala akong ginagawa. Siya nga ang may ginawa sa akin. Dapat ay thankful pa siya na nakakasama niya pa yung mga anak namin. Pangangatwiran pa ni Nicolo kaya napailing-iling na lamang ang matandang katulong. Bahala ka na iho. Pero sinasabi ko sa'yo na baka sa susunod ako naman ang umalis dito dahil wala na makakatiis pa sa'yo. Bilib nga ako sa asawa mo na para sa mga anak ninyo. Nagawa niyang tiisin ng lahat. Tsaka sila iniwan ni Manang sa sala upang tunguhin ang kusina. Napamura na lamang siya. Hindi pwedeng makalayo ang mag-iina niya. Hindi pwedeng hindi niya makasama ang triplets. Kaya naman naisipan niyang ipacheck ang CCTV ng village. Ngunit wala siyang nakuha. Kaya naman natitiyak niyang may ginawa ang sino mang kumuha kay Mia at sa triplets para ganun ang mangyari. Kaya nang muli siyang makauwi, panay mura ang kanyang nasabi at sobrang init ng kanyang ulo. Samantala sa kabilang banda ay nandoon na si Mia sa bahay ng kanyang tunay na ina. Higit na mas malaki yun kaysa sa pag-aaring bahay ni Nicolo. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa asawa. Kaso nga lang ay ang triplets na ang nagkwento sa lola ng mga ito. Dito na lang tayo titira mami ha. Wag na sa bahay ni daddy po kasi may GF naman siya. Tsaka hindi ka naman niya love. Sabi ni Nika kaya napatingin sa kanya ang kanyang ina. Ipinahatid muna nito sa mga katulong doon ng 3 bata sa magiging kwarto ng mga ito para siya ay makausap. Anong sinasabi ng anak mo? Batid niyang hindi rin naman niya magagawang magsinungaling sa sariling ina kaya nagkwento na siya kung bakit umabot sa ganun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa pamilyang pinag-iwanan nito sa kanya. Sinaktan ka ba niya physically anak? Kayang-kaya ko siyang ipakulong kung may ginawa siyang ganun sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil hindi niya makukuha ang mga anak niya. Sa'yo ang triplets habang siya'y nagsisisi kung bakit hindi ka niya pinaniwalaan at mas pinaniwalaan niya mga sinabi ng walang kwentang taong yun. Tsaka siya nito niyakap, napangiti na lamang si Mia dahil nakakuha siya ng comfort mula sa kanyang mami. Hindi niya po ba malalaman na nandito kami? Umiling ang kanyang mami.
Hindi anak, at kung malalaman man niya, hindi ko hayaan na makapasok siya dito sa loob. Haharapin niya muna ang mga tauhan ko. Sa sinabing iyon ng mami niya, napanatag ang loob ni Mia. Habang si Nicolo, hindi na alam ang gagawin upang mahanap ang kanyang mag-iina. Gusto niya sanang pagtanungan ng alam niyang pamilya ni Mia, kaso nga lamang ay hindi niya alam kung saan matatagpuan ng mga ito. Sa pangalawang pagkakataon, maitatago na naman ni Mia ang mga anak nila, pero hindi siya makakapayag. Hahanapin niya ang mga ito at ibabalik sa poder niya. Paalis na sana si Nicolo ng umagang iyon, kaso nga lamang may bigla na lamang dumating. Walang iba kundi ang kapatid ni Mia. Pero kung kaya wala doon si Mia at may sumundo kahapon na tunay daw nitong ina, hindi ito tunay na kapatid ni Mia, kundi itinuring lamang na kapatid dahil ang mga ito ang umaruga kay Mia. May kailangan kang malaman. Walang patumpik-tumpik nitong sabi. Nakapasok ito dahil sabi sa mga tauhan niya, kilala niya daw ito. Alam mo ba kung nasan si Mia? At ano ang sinasabi nila na tunay na ina nito? Wika naman ni Nicolo. Si Mia, hindi ko siya tunay na kapatid. Iniwan lamang siya ng nanay niya sa nanay ko, kaya ang mga magulang ko ang nagpalaki sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Nicolo dahil sa kanyang nalaman. Hindi na kasi ako pinapatulog ng konsensya dahil si Mia ang siguradong sumalo ng galit mo na dapat ay para sa amin. Anong ibig mong sabihin? Halos magkanda-utal-utal na sabi ni Nicolo. Si Mia, inutusan lang namin siya na pagnakawan ka, na alam naming hindi niya matatanggihan at gagawin niya talaga dahil tanging ang pagmamahal namin ang nais niya at mahal na mahal niya kaming pamilya niya. May malaking utang noon ng aking ama at si Mia, hindi mo naman siya binibigyan ng ganoong kalaking halaga kaya inutusan namin siyang pagnakawan ka niya. Kaya hindi totoo na wala kaming alam dahil kami ang pasimuno at yung sinabi namin na hindi namin alam kung nasan siya nagpunta at nasaan ang pera. Kasinungalingan lang yon dahil sa amin napunta ang pera at kami ang nagpapunta sa kanya sa ibang bansa. Hindi niya nga lang alam na tinrider namin siya at sa kanya binunto ng lahat ng sisi. Halos manlambot ang tuhod ni Nicolo sa kanyang nalaman. Ngayong nagbalik na ang ina niya, mayaman na ito't gustong makasama si Mia. Kaya kung wala na siya ngayon, tiyak na ang tunay niya ng ina ang kumuha sa kanya. Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi ang katotohanan. Biglang nag-flashback lahat kay Nicolo ang lahat ng naging trato niya kay Mia, pati na rin ang masasakit na salita at insulto na ibinato niya rito. Hindi niya magawang makapagsalita. Ilabas niyo ang lalaking to. Utos ni Nicolo sa 3 niyang tauhan na nasa loob ng bahay. Dali-dali naman siyang sinunod ng mga ito at inilabas ang itinuring ni Mia na kapatid pero ginamit lang ng mga ito si Mia at hindi itinuring na pamilya. Napaupo na lamang si Nicolo sa couch tsaka napayuko ron. Doon nagsipatake ng kanyang mga luha. Mahina niyang minumura ang sarili dahil sa pagiging gago niya at hindi pinaniwalaan ang paliwanag ng babaeng mahal na mahal siya at tiniis ang lahat at nawala ito sa kanya maging ang triplets nila. Iho, nakahanda na ang agahan mo. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya sa kanyang harapan si Manang Dolor na napakunot pa ang noo dahil sa nakita siya nitong umiiyak. Manang, anong gagawin ko? Paano ko muling makakasama ang asawa at mga anak ko? Tanong niya sa matanda. Batid ng matanda na nalaman na nito ang katotohanan. Wala na kasi doon ang lalaki nagpakilalang kapatid ni Mia na pinaalis na siguro ng amo niya dahil nasabi na nito kay Nicolo ang lahat. Magsisi ka man ngayon ay huli na ang lahat. Kahit ako na matanda na hindi alam ang sagot sa katanungan mo na yan. Nasa mag-iina mo ang sagot kung gugustuhin pa nilang balikan ka. Tsaka siya iniwan ni Manang Dolores sa living room para bumalik sa may kusina. Walang araw na hindi malungkot si Nicolo dahil namimiss niya ang kanyang mag-iina. Gusto niya na ring humingi ng tawad kay Mia sa mga nagawa niya. Nasa loob lamang siya palagi ng kwarto. Hindi siya lumalabas o pumapasok ng company dahil wala siyang ganang magtrabaho. Kaya parang napapabayaan niya na ang company iniwan sa kanya ng kanyang namayapang magulang. Napatingin siya sa isang side ng kanyang kwarto. Doon niya nakita sa may ibabaw ng isang mesa doon ang isang brown envelope. Hindi siya pwedeng magkamali. Doon nakalagay ang annulment papers nila ni Mia. Kaya mas lalo lamang siyang naging miserable nang makitang permado na iyon ni Mia. Ngunit ginusto niya iyon. Hindi siya makakapayag na maghiwalay silang dalawa.
Hihingi pa siya ng tawad sa asawa. Ngunit paano naman niya gagawin yun kung hindi niya nga alam kung nasaan na mga ito? Nicolo, iho, iwan ko na lamang dito ang tanghalian mo. Kumain ka na. Hindi pwedeng pag nagkita-kita na kayo ng mag-iina mo, ganyan ang itsura mo. Ani Manang bago ito lumabas ng kanyang silid. Hindi niya pinansin ang dalang tanghalian ni Manang Dolor. Mabilis siyang tumayo at tinungo ang banyo upang maligo dahil may pupuntahan siya. Sa ilang araw kasi na pagkukulong niya sa loob ng silid, puro pag-iinom lang ang ginagawa niya, kaya amoy na amoy alak siya. Matapos maligo't makapagbihis, nilisan niya na ang silid. Pagbaba niya, tinanong pa nga siya ni Agnes at Lucy kung saan siya pupunta. Kaso nga lang, hindi niya pinansin ang mga ito. Wala siyang balak na magsayang ng oras. Pumunta siya sa nangangasiwa ng CCTV ng village upang malaman kung sino ang nagbayad sa mga ito upang hindi malaman ang tungkol sa pagsundo sa kanyang asawa. Sa kuha kasi sa loob ng bahay niya, hindi malinaw at hindi tumitingin ang ginang sa kamera, kaya naman hindi niya ito makilala. Batid niyang kilala ng mga ito ang ginang dahil hindi naman matatakot ang mga ito kung hindi. Tinakot niya na nga lamang ang lalaki upang ito ay makapagsalita. Si Milagros Perkins po, huwag niyo pong sasabihin na sa akin yung nalaman, kaya ko lang po sinabi sa inyo, naawa ko't mukhang mahal na mahal ninyo ang asawa niyo. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yon at iniwan ang lalaki. Habang nagdadrive ay kasabay nun ang pagre-research niya tungkol sa nasabing pangalan. Si Milagros Perkins ay nakapag-asawa ng isang mayamang businessman sa Amerika na nang mamatay ito, naiwan sa ginang ang lahat ng ari-arian. Hindi mapagkakailang kamukha nga nito si Mia. Bigla ring lumabas na may pa-event ang ginang dahil ipapakilala nito ang anak na si Mia sa maraming tao. Kaya naman hindi siya mawawala sa okasyong yun. May silbi talaga ang social media. Kung pwede nga lang ay pupuntahan niya ang kasalukuyang tirahan ng ina ni Mia. Yun nga lang, wala namang lumalabas, kaya hihintayin na lamang niya kung kailan iyon. Samantalang si Mia ay kinakabahan. Sa makalawa, ipapakilala siya ng mami niya sa harap ng maraming tao, kaya hindi niya talaga maiwasan ng kabahan at hindi rin malabo na baka mapunta roon si Nicolo. Kung sakaling magkita kayo doon ng asawa mo, anong gagawin mo anak? Tanong sa kanya ng kanyang mami. Hindi ko hahayaan na muli niya akong pagsalitaan ng masama at kunin ang mga anak namin. Ipapakita kong hindi ako mahina at mas lalong hindi ako sasama sa kanya. Napangiti ang mami niya sa kanyang sagot. Tama yan. At kung sakali mang nalaman niya na ang totoo, huwag mo siyang patatawarin agad. Pahirapan mo siya gaya ng pagpapahirap niya sa'yo. Tumango lamang siya kaya napangiti ang kanyang ina at napayakap siya rito. Sumapit ang araw na ipapakilala na siya ng mami niya sa mga kakilala nito sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Maraming mga tao at pawang mga kilala kaya nakaramdam na naman siya ng pagkapahiya o iniisip niya na baka mapahiya rin ang kanyang mami. Everyone, meet my daughter, Mia Angeles. Nagpalakpakan ng mga tao lalo na nang nasa harapan na siya ng stage. Ngunit mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Nicolo na naroroon sa kumpul ng mga bisita at nagtama ang mga mata nila. Siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Kaya naman pala hindi siya nito hinanap, gawa ni Vanessa. Paano ba naman kasama nito ang babae dun? Nakitang-kita ang gulat sa mga mata nito nang ipakilala siya ng kanyang ina. Kaya naman napangiti na lamang si Mia. At ang kanyang mga anak at aking mga apo, the triplets, Connor, Chandre at Nika. Sunod na ipinakilala ng mami niya ang mga anak niya na masaya naman kahit nasa mga ito ang spotlight. Pero nasa na nga man ang triplets? Biglang tanong ng mga bisita. Kaya naman upang masagot ang tanong, kinuha niya ang mic sa mami niya at siya ang nagbigay ng tugon sa katanungan nito. Ang mga taong wala, hindi na hinahanap. Nagtawanan tuloy ang mga bisita. Dahil tapos na ang pagpapakilala, bumaba na sila ng triplets sa stage, maging ang kanyang mami. Kaso nga lang, may bigla na lamang humila sa kanya. Walang iba kundi si Nicolo na mabilis palang nakalapit. Hindi pa naman alerto ang mga tauhan ng mami o inaasahan na nito na may ganoong pangyayari. Dinala siya ni Nicolo sa labas ng hotel upang doon siya nito kausapin. Narinig mo naman siguro yung sinabi, di ba? Ako ang anak ng babae kanina. Mayaman ang ina ko, kaya kaya na kitang labanan.
At hindi mo basta-basta makukuha sa akin ng triplets. Akin na mga anak ko. Buong akala niya, magagalit na naman sa kanya si Nicolo o pagsasalitaan siya ng masama, ngunit niyakap lamang siya ng lalaki. Pero mabilis niya itong inilayo sa kanya at tinulak. I'm sorry, I'm really sorry. Nasabi na sa akin ng kuya mo ang lahat. Pinagsisisihan ko na lahat. Lahat ng sinabi ko. Dapat nakinig ako sa'yo. I'm sorry, wife. Puno ng pagsusumamo nitong sabi, pero mahina lamang siyang tumawa. Ano? Hinahabol mo ko dahil nalaman mo na ang totoo mula sa ibang tao? Pero nung ako ang nagsabi sa'yo, hindi mo man lang pinaniwalaan. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Lumuhod sa harapan mo, gagawin ko, just tell me. Pero umiling siya. Kulang pa yung mga sinasabi mo at hindi mo ko madadala sa mga paganyan mo, Nicolo. Maya-maya pa, lumabas na rin ang mami niya kasama ang mga tauhan, maging ang triplets, pati na rin si Maita na tagapag-alaga ng triplets. Galit na galit si Nika nang makita ang kanyang daddy. Ano pong ginagawa niyo dito? Di ba may GF na po kayo at ayaw niyo naman po kay mami? Kami lang po yung gusto niyo. Mas gusto po namin kasama si Lola kaysa sa inyo, kaya umalis po kayo dito. Sabi ng bata kay Nicolo na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Pumantay pa ito sa bata para sana hawakan ito, ngunit lumayo ang bata at yumakap sa Lola. Babe, umalis na nga tayo dito. Si Vanessa ay huli na nang lumabas, pero walang pakialam si Nicolo sa sinasabi ng nobya. Nakatingin lamang ito sa mga anak nila na nasa tabi ng Lola. Ang dalawa ay hindi ito pinapansin, samantalang si Nika galit na nakatingin sa kanyang ama. Umalis na lamang kayo dito ng GF mo. Hindi ka namin kailangan ng mga anak ko. At kung gusto mo ng mga anak, bakit hindi mo nalang buntisin niyang si Vanessa? Payo niya pa kay Nicolo na nalipat ang tingin sa kanya. Makikita doon ang lungkot at pagsisisi na wala nang magagawa pa. Hindi umalis si Nicolo. Hinintay niya na matapos sa mga tao sa loob. Ayaw na rin kasi siyang papasukin dahil inutos ng mami ni Mia. Mabuti nga at napaalis niya si Vanessa na ginamit niya lang na props kanina. Nang utusan siya ni Mia kanina na umalis, hindi niya sinunod ang nais nito dahil kanyang hihintay ng mag-iina. Gusto niyang magkaintindihan na muna sila. Matapos maglabasan ng mga bisita, sumunod na si Mia, ang mami nito at ang triplets. Kumunot pa nga ang noo ni Mia dahil nandoon pa rin siya. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa mga ito. Please Mia, I'm sorry. I'm willing to do everything para mapatawad mo lang ako at makabawi ako sa'yo. Please. May pagmamakaawa niyang sabi sa babae. Nakapasok na sa loob ng sasakyan ng mami nito, si Maita at ang triplets. Ito na lamang ang nasa labas upang siya'y kausapin, pati na rin ang isang tauhan ng mami nito na binabantayan ang anumang magiging galaw niya. Pwede ba, Nicolo? Hayaan mo na lang kami. Ngayon lang kami nagiging masaya muli ng mga bata dahil hindi ka namin kasama at huwag mong hayaan na mas lalo kang kamuhian ng mga anak mo. Sabi na lamang ni Mia sa kanya at papasok na sana sa loob ng sasakyan, ngunit hinawakan niya ang braso nito. Hindi naman kayo aalis, di ba? Hindi niyo ko iiwan. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula dito at tinanggal lamang nito ang pagkakahawak niya tsaka tuluyang pumasok ng sasakyan. Ganon din ang tauhan ng mami nito tsaka pinaandar na ang sasakyan. Hindi lang naman ang muling makausap si Mia ang kanyang pakay dahil nalagyan niya ng palihim ng tracking device ang sasakyan na hindi nakita ni Mia o ng tauhan ng mami nito, kaya siya'y nagtagumpay. Alam niya na kung saan pupuntahan si Mia at ang mga anak niya. May ngiti sa labi siyang umalis ng lugar na yon at umuwi na sa kanyang bahay. Kinabukasan ay maagang nagising si Mia at ang kanyang mami, kaya naman tulong sila sa pagluluto ng magiging almusal nila nang biglang sinabi ng maid na may tao daw sa labas na naghahanap sa kanya. Kaya itinigil niya ang ginagawa niya upang lumabas at tignan kung sino ang taong nasa labas na naghahanap sa kanya. Si Nicolo na hindi niya alam kung paanong nalaman ang kanilang address. Ako nang bahala, ma'am, sabi niya sa kanyang mami. Lumabas siya ng gate pero ang dalawang tauhan ng mami niya ay nasa likod pa rin niya. Talagang hindi ka titigil, no? Inis niyang tanong kay Nicolo. I won't hanggat hindi tayo nagkakaayos na dalawa. Mahina siyang tumawa. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na kahit ang triplets hindi magiging susi upang magkaayos tayo?
pagpapaalala niya sa lalaki, kaya naman natamemi ito. I told you, pinagsisisihan ko na ang lahat ng nasabit na gawa ko. Please, bumalik na kayo ng mga bata. Gusto ko na kayong makasama. Kami, gusto ka pa ba naming makasama? Masaya na kami kapag hindi ka namin kasama ni Kulo. Kapag wala ka. Kaya bakit hindi mo na lamang ilaan yung oras mo kay Vanessa at permado ko na yung annulment, di ba? Di ako papayag na mawala ka sa akin. Kayo ng mga anak natin. Tugon naman ito. Then magpapagawa ulit. But this time, pirma mo naman ang kailangan. Ipapadala ko na lang sa'yo. Tsaka niya tinalikuran si Nicolo para pumasok. Kaso lamang, niyakap siya nito mula sa kanyang likod. Ayoko, wife. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. At gusto ko na mabuo yung pamilya natin. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakayakap nito, tsaka binigyang tugon ng sinabi nito kahit nakatalikod pa siya sa lalaki. Pwes ako hindi na kita mahal at kaya ko naman silang buhayin ng ako lang. Kaya rin namang maging masaya ng kami lang, kaya hindi ka namin kailangan. Tsaka niya itutuluyang iniwan sa labas ng gate. Kaya naman naiwan si Nicolo sa labas ng bahay na lumuluha. Kasabay ng pagluha nito ay ang pagpatak ng malakas na ulan. Buo na ba ang desisyon mo, anak? Kung hindi, hindi naman kita pipilitin na sumama sa akin sa ibang bansa. Babalik kasi ang mami niya sa ibang bansa. May mga kailangan lang itong asikasuhin sa US at magbabakasyon din bago ito tuluyang tumira sa Pilipinas. Bigla niya ring naalala ang tungkol sa boss niya na pinagtatrabahuhan niya noon. Natawagan niya na ito at sinabing hindi na siya makakabalik pa sa kanyang trabaho na naiintindihan naman ito. Yes, ma'am. Napangiti na lamang ang kanyang ina, tsaka nito hinaplos ang buhok niya. Pero paano? Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bigla na lamang sumulpot ang isa sa mga katulong na may nais ipaalam. Nasa labas na naman po yung lalaki, ma'am. Napabuntong hininga na lamang si Mia. Hindi niya talaga alam kung kailan titigil si Nicolo sa paulit-ulit na pagbalik dun kahit na paulit-ulit niya rin itong itinataboy. Ano na namang ginagawa mo dito? Inis niyang tanong kay Nicolo nang ngiti lamang ang isinukli sa kanya. Para sa mga bata. At inabot nito sa kanyang isang paper bag na may mga lamang stuffed toy. Alam ko na kaya mo silang ibili ng ganyan, pero yan ang pinaghirapan ko. Naglaro pa ako sa mall para lang makuha. Paliwanag sa kanya ni Nicolo dahil nakatingin lamang siya sa paper bag na inabot nito. And this is for you. Inabutan naman siya nito ng isang bouquet of flowers, yung bulaklak na kanyang paborito. Kaya ang mami niya na pinapanood sila, hindi maiwasang mapangiti habang may sinasabi sa isa sa mga tauhan. Nakikita kasi ng ginang ang paghihirap ng lalaki para lamang suyuin ang mahal niyang anak, pero hindi niya masisisi ang anak kung hindi nito agad mapapatawad ang lalaki. Salamat dito, sabi niya na lamang kay Nicolo. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ang tungkol sa pag-alis nila upang hindi na ito magpabalik-balik doon at hindi para basta saktan lamang ang damdamin ng lalaki. Aalis kami, Nicolo. Sasama kami kay mami sa ibang bansa. Kaya mabuti pang wag ka nang magpabalik-balik dito. Tsaka baka sa susunod na balik mo, wala na kami dito at nakaalis na. Mabilis na nawala ang ngiti ng lalaki. Kailangan niyo ba talagang umalis? Hindi siya sumagot. Naiintindihan ko kung yun ang paraan para makalimutan mo ang sakit na pinaramdam ko sa'yo. Handa naman ako maghintay hanggang sa makabalik kayo. Pilit nitong pinasigla ang boses kahit nang totoo para bang maiiyak na. Oo nga pala, kahit makailang padala ka pa ng tungkol sa annulment, hindi ko pipirmahan yun. Ayaw kitang palayain kahit alam kong gustong gusto mo nang makalaya sa akin. Bago kayo umalis, pwede ba akong humiling? Kumunot ang noo niya. Ano naman yun? Pwede bang saglit kong mayakap ang triplets? Tiyak na matatagalan bago ko sila muling makita. Pinapasok niya si Nicolo sa loob ng bahay kung saan naabutan nila na naglalaro ang triplets. Ngunit nang makita ang ama, tumigil sa paglalaro ang mga ito. Maging si Maita nga na binabantayan ng mga batay na gulat, tinignan lamang ng triplets si Nicolo. Kaya si Nicolo na ang lumapit at niyakap ang mga anak. Narinig niya pa ang sinabi ng lalaki. Babalik kayo ha? Mahal na mahal kayo ni Daddy. Mahal na mahal ko din ang mami niyo. Sorry sa mga nagawa ko. Anito, bago siya nito nilapitan at siya naman ang niyakap.
Tinignan niya lamang si Maita at ang mami niya na tila ba maiiyak na. I love you, wife. Sana habang nandun kayo, unti-unting maghilom ang lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Matapos sabihin yon, pinakawalan siya nito tsaka ito nagpaalam. Sa pagtalikod ni Nicolo, kasabay noon ang pagpatak ng mga luha nito. Kahit na maaaring nakaalis na si Mia at ang mga anak niya, nagbakasakali pa rin si Nicolo at muling pumunta sa bahay na iyon sa sumunod na araw. Ang sabi lang naman ni Mia sa kanya, aalis sa mga ito pero hindi sinabi kung kailan, kaya umaasa siya na nandoon pa ang mga ito. Ngunit nang sabihin ng isa sa maid na wala na doon, bigla siyang nanghina. Akala niya'y kaya niya. Kaya niyang malayo ang mga ito, ngunit hindi pala. Mabuti na lang talaga at sinabi sa kanya ng maid kung saang airport. Halos mapamura si Nicolo habang nagmamaneho dahil sa traffic na kahit ang koneksyon niya, hindi niya mabilis na nagamit. Kaya na makarating siya sa airport, dali-dali siyang tumakbo papasok doon at hindi pinansin ng guard na humahabol sa kanya. Ngunit mauuwi rin pala sa wala dahil kakaalis lang daw ng eroplanong lulan ng mga ito. Mukhang iyon talaga ang tinadhana na siya na muna ang magtiis. Hihintayin niya na lamang ang pagbabalik ng mag-iina niya. Kahit na matagalan pa, hindi siya mapapagod. Habang lulan sila ng eroplano, ay napansin ni Mia ang anak na si Nika na tumutulo ang luha habang yakap-yakap ang stuffed toy na galing kay Nicolo. Sweetie, why are you crying? Malambing niyang tanong sa bata na mas lalo lamang napaiyak. Mabuti na lang talaga at maintindihin ng mga tao sa eroplano na naisip na lang na baka yun ang unang beses na sumakay ang bata doon kaya ito ay umiiyak. Hirap na hirap ang bata na magsalita dahil sa pagiyak nito. Mami, hindi na po bad si Daddy. Hindi na siya bad, diba? Kaya sabi niya, love niya din po kayo. Tapos, sa kanya to galing, Mami. Paano po si Daddy? Sino po ang kasama niya? Sunod-sunod na sabi ng bata. Sabi mo sa amin ni Kuya Konkon, galit tayo sa kanya. Bakit mo siya iniiyakan? Tanong ni Chandray sa kapatid. Pero Kuya Sean, nung bad pa siya nun pero ngayon hindi na siya bad. Niyakap niya pa nga si Mami nung pumunta siya, kaya hindi na siya bad. Paliwanag naman ni Nika kay Chandray. Pero happy naman yun, may GF yun diba? Oo nga pala, kamusta na kaya si Nicolo at Vanessa? Pero bago isipin ang tungkol dun, umisip siya ng paraan kung paano mapapatahan si Nika. Sinabi niya na lang na babalikan din nila agad ang daddy nito kaya tumigil ito sa pag-iyak. Si Nicolo naman, umuwi na lamang sa kanyang bahay. Sina Agnes nga at Lucy ay dali-daling tinungo ang kusina sa takot na baka ang mga ito ang mapagbuntunan ng galit. Ilang beses niya na rin kasing nasisigawan ng mga ito. Kamusta kay ni Mia? Napatawad ka na ba niya? Tanong sa kanya ni Manang Dolor matapos siyang dalhan ng juice. Sakay na po sila ng eroplano ngayon. Doon muna po sila sa ibang bansa kasama ang mami niya. Hindi mo man lang sila pinigilan? Kung yun po ang makakatulong para mawala ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman ni Mia dahil sa akin ay ayos lamang. Handa po kong maghintay, Manang. Pinilit pa niyang umiti. Paano kung hintay ka ng hintay tapos hindi na sila bumalik? Sabi ni Manang Dolor bago siya iwan sa living room. Dahil sa sinabi ni Manang Dolor, napaisip si Nicolo. Pero wag naman sana. Hiling niya sana ay wag naman ganun ang mangyari. Dahil hindi niya makakayang makita na may mahal ng iba si Mia at may tinuturing ng ibang ama ang kanilang mga anak. Malungkot man ay pilit na kinakaya ni Nicolo na malayo sa kanya ang kanyang mag-ina. Itinatak niya na lamang sa isip niya na kahit anong mangyari, siya pa rin ang asawa ni Mia at ama ng kanilang mga anak at walang makakapalit doon. Ngunit kasabay nun, ang takot na paano kung may bigla na lamang itong makilala. Abala si Nicolo sa pag-scroll ng Instagram kung saan doon niya tinitignan ang mga bagong post ni Mia na kasama ang mga anak nila. Kitang-kita niya doon na masaya ang mga ito. Ngunit ang hiling niya lang sana, bumalik na ang mag-iina niya. Sir, nasa labas po si Ma'am Vanessa. Sabi sa kanya ni Agnes, nakakatapos lang maglabas ng basura sa labas. Wala siyang choice kundi ang itigil ang ginagawa niya. Anong ginagawa mo dito?
Malamig niyang tanong kay Vanessa na yayakapin sana siya pero mahina niyang tinulak ang babae palayo sa kanya. Nagsisisi siyang ginamit niya ito. Nandidiri siya sa babae dahil sa kanyang nalaman na pag-alamanan niya lang naman na kaya pala hindi agad ito nagpakita, may iba pala itong lalaki. Paano pala kaya kung minahal niya talaga ito? Niloloko lamang pala siya. I'm your GF, Nicolo. Nawala lang ako saglit dahil nagkaroon kami ng family problem. Pagdadahilan pa nito pero mahina lamang siyang tumawa. You can't fool me. Now go. Ginamit lang naman kita. I love my wife, pati na ang mga anak namin at hindi na kita kailangan. Saad ni Nicolo at tinalikuran na si Vanessa. Tumawa si Vanessa bago nagsalita. Okay, fine. You don't want me anymore? Pero I assure na hindi na kayo magkakabalikan pa ni Mia. Hindi ka pa rin magiging masaya dahil hindi ka makakabalik pa sa buhay ng mga anak mo at ng asawa mo. Hindi niya na pinansin pa si Vanessa at pumasok na sa loob ng bahay. Binulungan niya na lamang ang isa sa mga tauhan niya na kapag hindi pa umalis ang babae, tumawag na ito ng pulis at ipadampot ang babae. Samantala sa ibang bansa, pansin ni Mia ang pagiging matamlay ni Nika. Ilang buwan na rin simula nang umalis sila ng Pilipinas. Nag-e-enjoy naman sa US si Chandre at si Connor. Mukhang tanging ang bunso niya lamang ang hindi, na parang may bagay o tao itong namimiss. Gaya ngayon, kausap nila ang lalaking ipinakilala ng mami niya sa kanya na ngayon ay kaibigan na niya. Ngunit wala siyang balak na lumagpas yun doon. Nang bigla na lamang nagpahatid si Nika sa kwarto kay Maita. Kaya wala siyang choice kundi ang iwan na muna ang 2 triplets sa mami niya at kay Renz para sundan ng isa. Sweetie, may problema ba? Sila na lamang 2 ni Nika ang nasa loob ng silid ng mga ito dahil si Maita ay lumabas na. Nang mag-angat ng tingin ng bata, nakita niya ang mga mata nito na paluha na. Mami, hindi niyo na po ba mahal si Daddy? Hindi na po ba natin siya babalikan? Magkakaroon po kami ng bagong daddy? Mga tanong ng bata bago tuluyang nagsipatakan ng luha. Niyakap niya muna si Nika. Miss ko na po si Daddy. Kahit bad po siya nung una, miss ko na po siya, Mami. Pwede na po ba tayong bumalik sa Philippines? Kawawa naman po kasi si Daddy. Wala tayo doon. Pakiusap sa kanya ng bata. Saglit na napaisip si Mia. Siguro, sapat na rin ang ilang buwan na pananatili nila sa US. Tama na rin siguro na bumalik na sila para naman muling makasama ng 3 ang ama ng mga ito at masasabi niyang unti-unti na rin naghihilom ang lahat ng sakit na naidulot ni Nicolo sa kanya. Dahil natagalang bumaba ang mag-ina, sumunod na ang 2 pa sa triplets na kaagad nilapitan ng kapatid dahil nakitang umiiyak ang bunso na mga ito. Why, Mami? Bakit po umiiyak si Nika? Tanong ni Connor. Maybe, miss niya na rin si Daddy. Me too. I miss him na din. Kahit pa hindi siya good kay Mami at first. Sabi naman ni Chandre. Gusto niyo na bang bumalik na tayo sa Pilipinas? Tanong niya sa mga bata. Opo, sabay na sabi ni Chandre at Nika habang si Connor halatang kung saan ang 2 kapatid ay doon na rin. Napangiti na lamang siya at niyakap ang mga anak niya. Tumahan na din si Nika kaya bumaba na silang mag-ina. Bakit nandito pa rin po siya, Lola? Tanong ni Nika na ang tinutukoy ay si Renz na nandoroon pa rin. Marahil ay nakikipagkwentuhan ng mami niya rito kaya kahit gusto nang umalis ng lalaki, hindi nito magawa. May daddy na po kami kaya ayaw namin ng bagong daddy tsaka babalik na po kami sa Pilipinas. May pagsusungit na sabi ng bata kay Renz na napangiti na lamang. Nahihiya tuloy siya sa lalaki. Huwag kang mag-alala, Nika. Kaibigan lang ako ng mami mo at wala akong balak na palitan ng daddy ninyo dahil siya pa rin ang love ng mami ninyo. Sinamaan niya ng tingin si Renz dahil sa hulintong sinabi, may kaibigan bang binubukot nilalaglag ka? Lumapit si Renz kay Nika at pumantay sa bata. I hope na mabuo na yung family ninyo at magkaayos na ang mami at daddy nyo. Tumingin ito sa 2 pang triplets tsaka ito tumayo para bumulong sa kanya. Bigyan mo ng chance. Binabakuran ka na ng anak mo. Natatawang ani Renz tsaka ito umalis. Tama ba ang narinig ko, Iha? Babalik na kayo ng Pilipinas? Tanong ng kanyang mami. Siya dapat ang sasagot nun pero si Nika na ang sumagot. Opo, Lola. Miss na po kasi namin si Daddy. Na-excite na sabi ni Nika
At ngayon, masaya na ito hindi katulad kanina na halatang naiinis kay Renz. Okay then, babalik na tayo sa Pilipinas. Tapos na rin naman ang mga inaayos ko dito. Dahil sa narinig, labis na natuwa si Nika, kaya napatalon-talon ito maging si Chandre. Masaya din habang si Connor, tahimik lamang, pero batid niyang masaya din naman ito. Bigla niya ring naalala na malapit na nga pala ang kaarawan ni Nicolo. Siguro, regalo niya na rin dito na nandoon sila ng mga bata sa kaarawan nito. Sa nalalapit niyang kaarawan, hiling ni Nicolo na makasama ang mag-ina niya. Bukod doon ay wala na. Yun talaga ang gusto niyang mangyari dahil miss na miss niya na ang mga ito. 3 araw na rin simula nung pinuntahan siya ni Vanessa at itinaboy niya ito. Pero ilang buwan na simula noong umalis ng bansa ang kanyang mag-iina. Abala si Nicolo sa pag-check ng mga papeles sa opisina niya kahit gabi nang makatanggap siya ng tawag mula sa katulong sa bahay ng mami ni Mia. Sinabihan niya kasi ito na kapag nakabalik na ang amo nito ay tawagan lamang siya. Malay niya ba kung bigla na lamang bumalik ang mga ito nang hindi niya nalalaman? Sir, nandito na po sila. Nakabalik na po sila Ma'am Mia. Wika ng maid pero hindi agad siya nakapag-react. Hindi niya alam ang sasabihin. Sir, nandyan po ba kayo? Kadarating lang po nila, sir. Hindi na sumagot pa si Nicolo. Bagkus ay pinatay niya ang tawag at dali-daling nilisan ng kanyang opisina para tumungo sa kanyang mag-ina. Gustong-gusto niyang mayakap ang mga ito. Tulog na ang triplets sa kwarto ng mga ito, kaya bumaba na muna siya para makausap niya ang kanyang mami. Pero halos atakihin sila sa gulat dahil bigla na lamang dumating si Nicolo na hindi niya alam kung paano na lamang nakabalik na sila, gayong wala naman silang napagsabihan. Ang galing nga mukhang ka-close na nito ang mga tauhan ng mami dahil madali itong nakapasok tapos dali-dali pa siyang niyakap. Salamat at bumalik kayo. Tila maiiyak nitong sabi, kaya ang mami niya'y nagpaalam munang may gagawin pero tansya niya, iiwan talaga siya nito kay Nicolo. Grabe, bilib na ako sa lakas ng pakiramdam mo. Paano mo na lamang nakabalik na kami? Pabiro niyang sabi sa lalaki pero titig na titig lamang ito sa kanya na parang sinasaulo ang mukha niya. Ngunit wala itong naging kasagutan dahil ang itinanong agad ng lalaki ay ang tungkol sa triplets. Ang mga bata, nasa taas natutulog na. Kanina pa nga tulog ang mga yon nang sinundo kami sa airport. Mabuti na nga lang at kaya pang buhatin. Hindi niya nga alam kung paano niyang nakakausap ng ganun si Nicolo na parang walang naganap na sakitan sa kanilang pagitan. Hindi na kayo aalis, di ba? Bakit? Gusto mo bang umalis ulit kami? Sabi niya na lang at pupunta sana sa mami niya sa kusina pero pinigilan siya ni Nicolo dahil sinundan siya nito at niyakap. Napakasaya ko na bumalik kayo. Maya-maya ay may bumaba. Nagising kasi si Nika dahil hindi nito katabi ang mami. Ganun na lamang ang saya ng bata dahil nakita nito na nandoon ang daddy nila ng 2 kuya nila. Daddy? Napatingin sila ni Nicolo kay Nika na nasa baba na. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakayakap ni Nicolo sa kanya at nilapitan si Nika. Bakit sweetie? Sorry, bumaba lang si mami saglit. Pero nakatingin lamang ito sa ama hanggang si Nicolo na ang lumapit para buhatin at yakapin ang anak niya. Daddy ko. Umiiyak na sabi ng bata habang buhat-buhat na ng ama at nakayakap na rin ito kay Nicolo. Daddy, na-miss ka namin. Love ka din po namin. Pwede pong tabihan niyo po ulit kami sa pagtulog pero katabi na si mami. Dito po kayo matulog. Napatingin sa kanya si Nicolo. Pwede bang dito ako matulog? Pwede naman iho. Basta tulog lang. Sabi ng mami niya na bigla na lamang sumulpot. Tuwang-tuwa naman si Nika. Dito na ako sa sahig. Naglatag si Nicolo ng kumot sa sahig. Total tulog naman si Nika kaya pwede na itong sa sahig na humiga. Hindi naman kailangan. Ang laki-laki ng kama. Kasya naman tayong 5. Are you sure? Tumango siya't nahiga na. Yumakap na lamang siya kay Connor at ipinikit ang mga mata. Sa pinakagitna ay si Chandre. Samantalang siya, katabi si Connor at si Nicolo naman ay si Nika. Napapansin niyang lumalaki na rin ang 3. 4 na taong gulang ng mga ito at malapit na ring pumasok sa eskwelahan kaya dapat magkaroon na rin ng sari-sariling kama pero tsaka na dahil gusto pa rin ng mga ito na magkakasama.
Naramdaman na lamang ni Mia na muling humiga si Nicolo sa kama pero hindi na siya nagmulat pa at natulog na lamang. Baka kasi mailang pa sila sa isa't isa. Kinaumagahan, naramdaman na lamang ni Mia na may mabigat na nakayakap sa kanya. Sanay naman na siya dahil dati ay sa gitna siya ng triplets na tutulog at minsan sabay-sabay na yumayakap ang mga ito sa kanya. Pero isa lang ang katabi niya kaya nang magmulat siya ng mata, ganoon na lamang ang gulat niya nang si Nicolo na pala ang nakayakap sa kanya. Wala na sa kama ang triplets. Nakarinig siya ng mga yabag kaya muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tulog pa si Mami at Daddy mga kuya. Rinig niyang sabi ni Nika. Hindi alam ni Mami na si Daddy na pala ang nakayakap sa kanya. Dagdag pa nito, naalis ang pagkakayakap sa kanya dahil nagising na si Nicolo. Good morning! Bati nito sa triplets. Mabilis na yumakap kay Nicolo si Nika, ganon din si Chandre, samantala si Connor nakatingin lamang sa ama. Makakapag-promise ka po ba na hindi mo nasasaktan ng feelings ng mami namin? Tanong ni Connor sa kanyang ama. Hindi na anak, hindi na. Sagot naman ni Nicolo sa anak bago niyaya ang tatlo na bumaba na, baka daw kasi maistorbo ang pagtulog niya. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, nagising na siya at nagtutulog-tulugan lamang. Agad dinayos ni Mia ang sarili bago sumunod sa triplets at kay Nicolo na nang makababa siya, naabutan niyang kausap ni Nicolo ang kanyang mami habang katabi nito ang triplets. Good morning, Mami! Bati sa kanya ni Nika at sunod na bumati si Connor at si Chandre. Nangangako ka ba iho na pangangalagaan mo na ang aking anak at hindi nasasaktan pa ang kanyang damdamin? Hindi pagpansin ng kanyang mami sa presensya niya dahil nakatuon lamang ito kay Nicolo. Sa sandaling masaktan ko po yung anak niyo, ma'am. Kayo po mismo ang maglayo sa kanila sa akin. Napangiti ang mami ni Mia sa sinabi ni Nicolo. Napakagandang sagot pero ma'am na lang. Total asawa ka naman ng anak ko, kaya para na rin kitang anak. Sabi pa ng mami niya kaya sobrang saya ni Nicolo nang tumingin ito sa kanya na paiwas na lamang siya ng tingin. Mami naman mismo rin si Daddy diba? Sabi mo sa akin nung umiiyak ako mismo na siya. Bakit hindi mo po pinapansin si Mami? Napapikit si Mia. Sinabi lang naman niya yun upang patahanin nun ng anak niya. Basta, kapag balak niya na ulit magpakasal dalawa, ako na ang gagastos ng lahat para na rin naman magkaroon ng kapatid ng triplets. Kantsaw naman ng mami niya na sinang-ayunan naman ng triplets dahil gusto daw ng mga ito na makitang kinakasal ang mami at daddy. Pakiramdam niya tuloy, pinagtutulungan siya ng mga ito't nagugustuhan niya naman. Happy birthday po, Daddy! Sabay-sabay na sabi ng triplets, kaya naman makikita ang labis na saya sa mukha ni Nicolo na tila ba maiiyak pa. Sabay-sabay nitong niyakap ang triplets, tsaka ito tumingin sa kanya na pinapanood lang ang mga ito. Happy birthday! Tsaka niya binigay dito ang kanyang regalo. Hindi naman kailangan pa ng ganito. Basta kasama ko kayo'y ayos na. Nahihiyang sabi ni Nicolo sa kanya. Binuksan nito ang regalo niya na isang relo. Muli niyang kinuha iyon sa lalaki para siyang magsuot nun kay Nicolo. Salamat, wife. Thank you for everything. For giving me another chance. Pasasalamat nito sa kanya. Deserve mo naman. Tsaka madali lang naman na. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil hinagka nito ang kanyang labi. Wag na wag mong sasabihin. Kahit sinasabi mo lang ay parang hindi ko na makayanan. Hindi ko nakakayanin pa na muli kayong malayo sa akin. Mahina siyang tumawa. Siyempre biro lang dahil alam ko naman na hindi ka nagagawa ng dahilan para mangyari yun. Niyakap na lamang siya ni Nicolo. Kaso lamang bigla silang napansin ng triplets na kanina abala sa pagdutdot ng icing ng cake. Sali po kami. Sabay-sabay na lumapit ang tatlo kaya group na ang ginawa nila. Sa paglipas ng mga oras, araw at buwan, tuluyan na nilang nakalimutan ang mga pangyayaring nagdulot sa kanila ng sakit at pagmamahal na lang ang pinairal. Hindi sila naghiwalay ni Nicolo, bagkus, inayos at mas pinatatag nila ang kanilang pagsasama para sa kanilang mga anak na siyang labis na apektuhan sa nangyaring mga sakitan ng damdamin na ipinangako nilang hindi na mauulit. Galingan yung tatlo ha? Sabay nilang hinatid ni Nicolo ang mga bata sa eskwelahan. Sa isang private school nila ito pinasok.
Wala namang ipinaasikaso sa kanya ang kanyang mami at hindi naman ganun kabisi si Nicolo kaya naisip nila na sila na lamang ang maghatid sa mga bata. Lumalaki na talaga sila. Ano, sundan na natin? Pabirong sabi ng kanyang asawa. Pwede naman, patol niya sa biro nito. Ikaw ang manganganak. Pero ang totoo, gusto niya lang na sa triplets muna sila mag-focus. Sabi mo nga wife, ang triplets na muna. Pumasok na sila ng kotse nito at umuwi na muna sa bahay. May pinabili kasi si Manang Dolor at idadaan na muna nila yun. Masayang-masaya nga si Manang Dolor na nagkaayos na sila ni Nicolo. Nung una, halos maiiyak pa nga ito nang muli siyang makita. Sina Agnes at Lucy naman ay panay ang hingi ng tawad sa kanya't hiyang-hiya. Hindi niya pinatanggal sa trabaho ang mga ito dahil nagbago naman ng dalawa. Samantala sa itinuring niyang pamilya, wala na siyang balita, nagpakalayo na yata. Nang sumapit ang uwian ng triplets, sinundo nila ito ni Nicolo. Napangiti na lamang siya nang sabay-sabay na pinakita ng triplets ang stars na nakuha nila sa klase. Proud na proud siya at ang kanyang asawa dahil mayroon silang mabubuti at matatalinong anak. Anong prize ang gusto nyo? Tanong ni Nicolo sa tatlo na saglit na lamang nag-isip. Kapatid po, pwede? Ang sabi ni Nika. Ganon din ang sinabi ni Connor at Chandre kaya nagkatinginan sila ni Nicolo. Mag-uusap pa kami ng mami niyo tungkol dyan. Napayes tuloy ang triplets kaya mahina na lamang natawa si Nicolo. At simula ng araw na yun, pawang tawanan, asaran at mga salitang puno ng pagmamahal na lang ang maririnig mula sa kanilang tahanan. Wala nang masasakit na salita o pag-iyak. Naging isa silang masaya at nagmamahalang pamilya dahil siya at si Nicolo mahal na mahal ang isa't isa. Maging ang mga anak nila na nangakong hanggang sa pagtanda magiging ganun sila at wala nang makakasira pa.